lately he's been distressed about the flood control talk. So, I'll try to avoid that later. Well, sasabihin lang naman kasi ni PRD na sinabi ko na si BBM ay hindi marunong, he's a weak leader, and he doesn't know anything at all about governance. So, hindi naman masama ang loob ko sa ginawa nila sa paninira sa pangalan ko eh. Masama ang loob ko dahil sa ginawa nila sa bayan. Sa HOR, you went there alone. Pero dito may kasama mo kayong team. Were you expecting more questions from Ms. Actually, yan yung discussion namin kanina because we were in a meeting. The Office of the Vice President was in a Zoom meeting. And then, wala kaming sagot, ma'am. Ma'am, what can you Hindi ko alam kung bakit mag-isa ako doon sa House of Representatives. And then, suddenly, nandito sila, sumama sila dito. Pero, madami kasi ang mga personnel ng Office of the Vice President na merong some sort of anxiety pag pumupunta sila sa House of Representatives dahil sa mga nangyari noong nakaraang taon. Likely baka yun yung rason bakit ayaw nila ako samahan doon sa HOR. What can you say, VP? Smooth sailing ho yung budget niyo dito. Si Senator Bongo sabi gusto pa niyang ibigay yung part ng budget niya sa opisina niya sa inyo. Well, ganun din naman sa House of Representatives. Mabilis lang naman. Mainly because napakaliit kasi nung budget. Tapos, ang karamihan doon are for projects na ginagawa na namin noon pa since 2022. So, wala siyang bago na project. Ma'am, kontrata na po kayo sa current present budget nyo or are you requesting ng Especially sa social services, ma'am? Mas madaming matutulungan pag mas malaki yung budget. Pero I decided not to submit a bigger budget because alam naman namin na hindi ibibigay yun eh. So, parang maglulukuhan lang tayo kung magsasubmit kami ng mas malaking budget, tapos babalik lang din tayo sa kung ano yung nasa NEP ngayon, which is about 900 million. So, hindi na kami nag-submit. May we ask about the welfare check done to your father, ma'am? Ano na pong update po yun? Yung welfare check na yon, usually kasi pag pumupunta yung officials from the Philippine Embassy in the Netherlands, nagsasabi sila at alam namin or alam ng defense team ng mga abogado na pupunta sila. Pero for this one or two, hindi ko pa masigurado kung 2 beses o 1 beses, pero sigurado ako, hindi ko pa masigurado kung 2 beses, pero sigurado ako na merong 1 beses na pumunta sila na hindi sila nagsabi sa pamilya man na nandoon sa Hague o sa defense team. Nalaman ko na lang siya noong merong report na binigay sa Office of the President. Was there offense taken on your part? No? Yes, ma'am. Bakit, Oo. ma'am? Kasi hindi naman sila nag-welfare check eh. Simula nung dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pumupunta sila doon for specific reasons, hindi dahil sa welfare check. So, noong nag-file ang abogado ng indefinite adjournment noong proceedings, suddenly meron ng welfare check na ginawa yung officials ng embassy. At kung makikita mo doon sa report, ay ini-interview nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. And somehow, nagbibigay sila ng, although nagsabi naman sila doon that we leave it to the medical experts sa assessment ng overall health niya. Pero meron silang mga insinuations doon na para bang silang nag-a-assess ng kanyang kalusugan. And you see malice in that? Of course, yes. I see malice in that. Number 1, they never did a welfare check. Number 2, they did not coordinate with the defense team. They did not inform the defense team or the family members who are at that time in The Hague. And
Yun, makikita mo sa report, nag-a-assess sila sa kalusugan. Ma'am, but ICC said it has to have a consent of the detainee daw for them to allow any representative from the government. So we would like to assume, based on their statement, PRRD allowed it. Yun. Well, hindi ko na tinanong si Pangulong Duterte kasi ayaw ko na siya ma-stress at ma-distress sa mga nangyari. And ayaw ko na isipin niya na merong mali doon sa mga sinabi niya. So ayaw ko na i-confirm pa sa kanya kung ano yung nangyari doon. The confirmation of the reports that I got a copy of, enough na yon para sa akin na sabihin na hindi maganda yung kanilang motibo sa pagpunta doon. Dahil unang-una, sinabi ko nga, hindi sila nagpasabi na pupunta sila doon. At nangyari lang yon noong nangyari lang itong welfare check na ito noong merong filing ng indefinite adjournment. At makikita mo sa report, nag-a-assess sila ng kalusugan. Wala pong explanation sa inyo, VP, even after the fact na bumisita sila. After the fact, wala silang explanation. I believe nag-explain ang Department of Foreign Affairs, ang DFA. They said that gumagawa talaga sila ng welfare check sa mga kababayan natin. So where is he right now? Is he at the hospital or at the detention facility po, ma'am? Nasa detention, as far as I know, nasa detention facility siyang today. Yes. Kailan niyo po siya nakausap ng huli, ma'am? Nakausap. Oh. Kailan ba siya? Friday to Friday siya sa akin eh. Friday of last week. No, Friday of last week siya. Ko siya huling ang nakakausap niya araw-araw si Kitty, si Veronica. But earlier today, Veronica messaged me telling me that she's busy today with her examinations. So can I take the call of President Duterte? So I expect him to call this afternoon around between 11 a.m. to 1 p.m. in The Hague. May So how was the he, health ma'am? condition po ni Pangulo? Is he well, unwell? Kamusta po si Pangulo? We will soon know because I believe and I expect the court to litigate the submissions, the petitions of the defense. I mean, the health condition po of your father. Kamusta Oo. po siya? Like ngayon, today, hindi ko pa alam. Hindi ko siya nakausap today. Ma'am, kumusta yung usap niyo nung Friday? How was he po? Last Friday, ano nga ba yung pinag-usapan namin? Nakalimutan ko na. But does he sound well? Does he sound okay? Hindi ko na maalala. Lately, he's been distressed about the flood control talk. So, I'll try to avoid that later. What is he Ma'am, distressed about that? Why is he distressed about that? Kasi, sasabihin lang naman kasi ni PRD na sinabi ko na si BBM ay hindi marunong, he's a weak leader, and he doesn't know anything at all about governance. So, Are you distressed the same way as he is about the flood control issues? oh yes ma'am, of course. Sinabi ko na yan noon, hindi naman masama ang loob ko sa ginawa nila sa paninira sa pangalan ko eh. Masama ang loob ko dahil sa ginawa nila sa bayan. Ma'am, regarding the interim release, may country na po ba na pupuntahan si President Duterte? Merong bansa na nagsabi na tatanggapin nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko lang masabi kung saan. Pero sa Asia ba ito, ma'am? Hindi ko masabi kung saan, ma'am, kasi hindi ko masabi. Ma'am, your reaction lang doon sa mga lumalabas sa Senate hearings, allegations of bags of money being delivered po kaila Congressman Zaldico, Congressman Romualdez. Mm-mm. Do you have any reaction on that? Billions of
money po? Well, matagal naman matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yon. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila. You weren't surprised? Hindi na ako nagulat, ma'am. Kasi nababalita naman na yan noon. Hindi lang natin napag-usapan in public kasi walang at noon, panahon na yon, walang magsasabi na nakita ko, ginawa ko first hand kung ano yung nangyari. Di tulad ngayon na meron talagang isang tao na nagsabi na kung ano yung sistema, ano yung ginawa nila, at paano nila ginagawa yun. Ma'am, can you confirm the report? Going back to Sir, last Friday daw, his brother, Sir Bong, was not allowed to visit him at the detention. Did it reach to you already, ma'am? No. I have to clarify that. No? That is not true. I made a mistake kasi ako yung nagta-traffic nung scheduling ng mga tao na bibisita sa The Hague. Noong merong pinasa sa akin na listahan ng schedule, akala ko yun na yung final confirmed schedule. Hindi nakasali doon yung Friday nakaraan na schedule. Akala ko hindi nakasali yung Friday. In fact, nandoon na siya sa The Hague, yung kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, precisely for that visit. Pero hindi ko nabantayan sa bagong listahan na wala yung Friday doon. So, ako ang nagkamali doon sa hindi niya pagbisita noong Friday. Ma'am, your comment on the resignation of Mayor Magalong from ICI. Ayaw mag-comment wag na lang, sir, no comment. Sorry, balik ko lang. Matagal nyo na kung alam yung modus sa di umano'y pangingitbak sa flood control? Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. Sino po sila? So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Ma'am, May we follow know up po yung yung source source. saying, Ma'am, may we know po yung source ng information na ito that they are receiving. Yung mga ayoko sabihin kasi tatanggalin nila. Pag sinabi ko, tatanggalin nila yung tao. Wala na tayong... From his office? Pero hindi po ba... Oh, yes. From his Hindi office? po ba dapat lumabas ngayon para makasuhan sila? Ayaw lumabas ng mga tao eh. Dati pa naman kami nagsasabi na na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the president. Diba? So, wala nang nagsasalita. Pero pag sinabi ko kasi kung sino at anong klaseng personnel, maano nila kung sino yung nagsasabi doon sa loob. But from the office of Congressman Romualdez po yan? Oh yes. Ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na na aatake sila sa confidential funds. Ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the 3rd and 4th quarter.
third and fourth quarter noong 2023 kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loob. But do you think the government is still stable? Given No. that Ma'am. Bakit No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. They are um, they are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. In fact, we ran on the platform of unity and continuity. Ang expectation noon is that there will be continuity on the projects like the build projects of the former administration at yung mga iba pa na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero wala naman tayong nakita. Ma'am, sa Last hangin question. Ma'am, Ma'am, sa do hangin you ng think mga... nagsiserve? Ma'am, do you think nagsiserve as an instrument lang sina Congressman Romualdez? Hanggang And ano pa ako dito, may hanggang kumpasito alauna ng pa ako. Pangulo. Yes, okay. Ma'am, do you Answer. think nagsiserve as an instrument sila Congressman Romualdez at may kumpasito ni President Bongbong Marcos? Example na lang, noong budget, example na lang ng budget natin. Yung budget natin, ang huling pumipirma dyan, ang Pangulo. Para siya maging batas, para yan ma-operationalize, para natin ma-implement yung batas na yan, kailangan yan ng pirma ng Pangulo. The fact na nagpirmahan sila ng budget na may mga blanco, ibig sabihin, hindi nila binasa or pinabayaan nila na merong mga ganun na blanco. Ma'am, you mentioned na hindi stable ang gobyerno. Sa tingin nyo, kumusta ang moral ng mga sundalos na may mga nagkukwento na ba sa inyo na mababa ang moral nila or ano po? Hindi ko alam. Hindi ako makapagsalita sa moral ng mga sundalo. Siguro mabuti ba ang word na magsalita patungkol sa moral is sila na mismo ang magsabi. May info kayo na si former Senator Trillanes, isa daw doon sa allegedly na pumasok sa ICC to check on PRRD? Merong mga sinabi na ganun, pero hindi ko siya ma-confirm kasi hindi kami nakakakuha ng information sa loob ng detention unit. Nalaman ko na lang yung welfare check kasi dahil sa report na binigay sa Office of the President. So, bago nun, hindi namin alam yon na information mula sa detention unit. Nakukuha namin tulad nung dinala siya sa hospital dahil dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel. Hindi sa detention unit, hindi sa ICC. So, you were informed by ICC, ma'am? No, hindi kami hindi kami sinabihan kami na family members, hindi kami sinabihan na may insidente na ganun. Nakuha lang namin yon sa hospital personnel. Madami kasing Pilipino kahit saan ka pumunta, 'di ba, sa buong mundo. Kaya nga hindi makapagtago si Saldico kasi kahit saan ka pumunta, daming Pinoy. So yung hospital personnel nagsabi. When was this? Nangyari? When was this? Kailan daw po nangyari? When was it? Nakita siyang ano? Hindi ko na maalala. Pero hindi ngayon yon, hindi the moment na lumabas yung statement. Hindi lang ako nagsalita noon. Kasi, parang, ang sabi ko sa lawyer, na pag may mangyari naman na ganyan, kung pwede, magbigay naman sila ng information sa inyo. Kahit hindi na sa pamilya, kasi sa tingin nila, hindi dapat
siguro bigyan ng, hindi ko alam kung anong rason nila. Sabi ko kahit sa inyo man lang. And then, sinabi ng lawyer that we will work on this and make sure that this will not happen again. So, hindi na ako nagsalita. Nagsalita na lang ako nung nakita ko yung report sa welfare check. Kasi, para bang hindi kaya ng ICC, hindi kaya ng ICC na i-secure ang dating Pangulong Duterte. Tulad nito, merong pagbisita sa isang agent ng government na ito din yung gobyerno na nagdala sa kanya, nag-kidnap sa kanya dito sa Pilipinas, tapos dinala siya sa Hague. May we know yung particular reason bakit po siya nawala ng malay? Any particular illness that led to that, VP? Hindi ko alam, ma'am. Hindi ko kasi nakuha talaga yung report, ma'am. Nakuha lang namin siya sa hospital personnel at yung tests na ginawa sa kanya. But was it confirmed po, for example, by the former president na nangyari nga yung incident na yun as reported by the hospital personnel? Tinanong ko siya. Alam ko tinanong din siya ng lawyer. Hindi ko lang alam kung anong mga incidents. But tinanong ko siya kung totoo ba. And then sabi niya, hindi naman yan yung una. Madaming beses na ako na may ganyan. Natumba was his term. And Oh. isn't it alarming or Yes, it's very alarming. That is why I released a statement stating that clearly the ICC do not have full control of the safety and security of the former president, because I believe, and the way I see it, he needs 24-hour caregiver, bedside care. So, yan din yung sinasabi ko sa kanila. Keeping him in without a trial date, without a date for confirmation of charges, is just plain cruelty ba? Pinapahirapan nila yung tao. Nakadetain siya ng, para ba siyang kinulong ng hindi siya na-convict. Kaya sinasabi ko doon sa statement na for humanitarian purposes, they should give the or they should allow the interim release of former President Duterte. Anyway, wala namang plano yung tao na lumayas. Nakita naman natin sa behavior ni dating Pangulong Duterte noon, hindi naman siya nagtitreten ng witnesses or ng mga complainants. And wala naman siyang balak bumalik as mayor ng Davao City, because sinasabi nga niya, wala naman ako doon, and that would be an injustice to the Davaoenos na meron silang mayor na wala doon. So, wala nang legal reason ba kung bakit hindi pa ibigay yung interim release? VP, I need to ask lang, nagkaroon ng rumored ko dun sa malawakang protesta 2 weeks ago. Meron mo bang nakipag-usap sa inyo for a possible change in leadership? Wala, ma'am. Wala sa akin. Baka sila lang gusto maging president. So, sa kanila na yan, ma'am. Ma'am, just to be clear, yung last Okay, maging si JC. Ma'am, yung last incident na sinabi nyo regarding the health of the former president, alin ho ba yun? Nauna ba yun na nangyari before the welfare check, or the welfare check muna bago nangyari the last incident? Wala kasi sa akin ang timeline ngayon, sir. Wala sa akin ang timeline. So, hindi ko alam kung ano yung nauna, yung welfare check o yung he was found unconscious on the floor, or ano. Wala sa akin yung timeline, sir. Ma'am, may choice kayo na sa mga countries na po pwedeng mag-host sa kanya sa interim release. Would it be sa Europe or Asia? Ano bang preferred ng family po? Kung ako, Davao City talaga.
Davao City, Philippines. Kahit house arrest yan doon, kahit na gusto ng ICC na ilibing sa ilalim ng bunker yan, na yung house arrest niya, walang problema sa amin, gagawin namin yan. In fact, I think, mas makabuti pa nga kung ibigay na lang yung interim release na yan because we can encourage him to cooperate sa mangyayari na trial kung meron man or mangyayari na hearings kung meron man. And mahalaga sa amin yung word of honor namin, no, sa pamilya. So kung sinabi namin na papaniguraduhin namin na lahat ng hearing na sinabi ng ICC na umattend siya, papaniguraduhin namin na nandun siya at nag-attend siya.